Hello, magandang hapon sa ating lahat. So welcome po dito sa aking channel. So welcome sa ating vlog today. So today is Friday. So kamusta tayong lahat? I hope nasa mabuting kalagayan tayo and we're all in good health. So for today's video, so pupunta tayo ngayon sa sa airport para makapag-exercise. So mag-exercise po tayo doon kasi si Esther kailangan nating lumabas para makalanghap ng sariwang hangin, para makalabas din tayo, makakita tayo ng ibang surroundings, guys. Charis, bitaw. Sa totoo lang, so kailangan kong lumabas para din makapag-exercise kasi matagal na akong walang exercise. So medyo kasi ang edad natin is nasa line of 40s, charis, 40s na talaga si Esther, guys. So hindi na talaga yan siya mapigilan. So kailangan na natin na mag-exercise para makapag sa ating kalusugan. Kailangan be careful sa ating mga health. So kailangan mag-exercise kahit pa paano, or once in a blue moon, or much better na once a week, thrice a week, so or every Saturday, Sunday, may free time kasi nasa 40s na tayo. So kailangan na talaga, hindi pwede na palaging tulog, palaging kain para hindi tayo tumaba. So now, pupunta kami ni Steve sa airport na hindi pa tapos na airport, guys. Malaki yung space doon na mag-jogging. Yun. So si Steve din, hinatid na sila nanay at saka yung aking brother-in-law. So kami yung susunod. Si Steve yung aking driver ngayon, guys. So pupunta kami ngayon doon. So mag-try din kami na magpalipad ng drone doon. We'll see kung gagana yung drone ng aking brother-in-law. So while mag-jogging, then we'll see it kung gagana yung drone, guys. So itong vlog na to, so kwento-kwento muna tayo, guys. So maraming nagtatanong. Sabi nila, kumusta yung buhay nyo dyan? Kumusta kayo? So this is the answer now. Okay naman kami. So far, so good. Okay naman yung buhay namin dito. So nakakaraos din kasi hindi na kami nag-rent ng pwesto. Kasi unlike noon, 7,500, hindi kasali yung ilaw at saka water. So ngayon, dito is ilaw at saka water lang yung babayaran natin. So okay na kahit bahay ko ba yung bahay namin. At the same time may tindahan. So okay na kami. Sold na kami doon. Very, very simple life. So ang ano lang dito sa amin is ang hirap talaga yung tawag nito na farming kasi kung ano tayo, like for example, ang buhay natin may time talaga yung buhay natin is noon nakakahirap, may mga taong tumulong sa atin, hindi dapat natin kalimutan. So dapat isipin natin sila, lalo na very tawag nito relatives lang, close sa family, yan. Kung sa time na wala tayo, merong mga tao na gumagabay sa atin, tinutulungan tayo, hindi tayo pinapabayaan. Sa akin lang, sana kung ano yung marating natin sa buhay, hindi natin kalimutan yung mga taong kasama natin noon na binabaybay natin yung buhay na nasa kahirapan tayo. So kung ano yung maabot natin, kung pwede lang, hindi tayo kailangan mag-change ng ugali into bad. Be thankful always kung ano yung binigay ni Lord sa atin kasi not all the time kasi na going straight yung buhay natin kasi yung buhay ng tao parang gulong lang. Ngayon, nasa ilalim ka. Sana, magiging nasa taas tayo, diba? So, hindi natin alam yung trial sa buhay. So, may time talaga na hindi natin maiwasan na may paparating sa atin. May dumating, may mga trials. So, sana, mag-isip-isip tayo na kung ano yung ma-reach natin sa buhay natin. Huwag masyadong mapagtaas, huwag natin kalimutan sila, kung sino yung mga taong gumagabay sa atin. Kasi hindi natin alam ang panahon na tuloy-tuloy yung buhay, na maganda yung buhay. Kasi yun na nga, ang buhay ng tao is parang gulong lang. So be thankful na ngayon is nasa taas ka, noon nasa ilalim ka, be thankful. Huwag masyado ipairal na you think nasa taas ka. Alam mo ba na hindi
yung ibon na lilipad hindi bababa, may iba na ma-shorten sa paglipad, 'di ba? Mabunggo at saka mahulog. Ganun lang eh. So, one more thing. Isang bagay dito. Ano to eh, para sa lahat. Kung sino yung manonood dito. Di ba, pagbibigyan tayo ng mga gamit. Kasi nakita ng mga tao na kailangan natin. So, pagbibigyan tayo, kung pwede lang sana, ayusin natin yung mga gamit na binigay sa atin. Bigyan natin ng halaga kasi binigay sa atin. Hindi malaman na lang ng may makakita na sinunog or malaman ng tao na kung ano yung mga binigay sa inyo is sinunog nyo. Kasi sa pagkakaalam ko, ang gamit, lalo na mga damit, pag sunugin mo talaga yan siya. Ang laking, merong ano yan eh, hindi tama yan. Kumbaga, hindi yan siya pwede, sabi ng mga matatanda sa amin. Kasi sabi, pag once sunugin mo yun, yung mga damit, kumbaga, there's a term there is darating yung buhay, darating yung time na baka sa susunod, walang-wala ka at lalo na wala ka ng halos maisuot. Ganyan ba? Hindi kasi tama daw na magsunog ng gamit, lalo na mga damit. Much better pag ayaw mo na, itabi mo yan kasi may, there's a time o darating ang time na or may time na merong mga taong nangangailangan. Much better, ibigay natin. Huwag nating sunugin. Then, one more thing there. One more thing. Napakalaki yung sinunog nyo one time, yung kutsyon. Alam nyo ba yung kutsyon? Hindi yun binigay ko sa inyo. Ang nagbigay sa inyo yung husband ko. Kasi naawa siya sa mga anak ninyo. Pero, kung hindi nyo na kailangan yun, dapat sana hindi nyo sinunog. Ilagay nyo sa gilid or sabihan nyo kami na hindi nyo na gamitin kasi gamit ko yun eh. Binigay ni Mister pero ako hindi ko yun binigay. Pero dapat sana may respeto kayo na ang may-ari andito lang sa malapit, malaman kayo na ang binigay sa inyo sinunog nyo. Sabi ka talaga, anong klaseng tao kayo? May download. Diba? Anong klaseng tao kayo? Na kailangan nyo kung ano yung binigay sa inyo, sinusunog nyo. Sa tingin nyo ba, mga mayaman na talaga kayo? Isipin nyo. Ano bang na-reach nyo sa buhay? Ba't ganun kayo? Sige lang, okay lang yan. Sinunog nyo. Pero face the consequences pagdating ng panahon. Hindi pa yan sa ngayon darating sa inyo, pero hindi man ako mag-pray kasi kasalanan yan. Ang panahon ang bahala sa inyo kasi hindi tama magsunog ng mga gamit, lalo na yung may-ari, nalaman ng may-ari na sinunog nyo. Malaking bagay yun sa akin. Binigyan na lang sa inyo kasi naawa yung mister ko sa anak nyo, pero sinunog nyo. Wala kayong respeto. Wala kayong respeto sa totoo lang. Thank you na ganun kayo. Pero panahon na ang bahala sa inyo. One more thing. Kung sunugin nyo ang isang bagay, kung sunugin nyo man talaga yung bagay, sana yung mga bagay na hindi na talaga siya magagamit. Pwede siya, kung sunugin nyo man. Pero kung sunugin nyo na pwede pa siya magamit, think 100 times na kung pwede lang, itabi nyo lang, huwag nyong sunugin. Lalo na, sunugin nyo yung isang bagay na makikita at malaman ng may-ari na sinunog nyo yung isang bagay na binigay sa inyo. Isipin nyo, yung binigay sa inyo, ginamit nyo, na-enjoy nyo yung time na ginamit nyo siya, bakit nyo sinunog? Hindi nyo ba alam na
naawa siya sa mga bata na yung tinutulugan is manipis na yung banig. So, tapos semento, so binigay. So, no problem sa akin noon dati. Pero nung nalaman ko na sinunog, so ito ay yung pinakamalaking ano ba, I admit nasasaktan po ako. So, every time na maisip ko yun kasi malaking bagay na yun na binili ko yun. Pera, sarili ko yung pera. Hindi ko yun pinulot yung pera na yun. Even pagdating sa inyo,